Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas Trending Now TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Si Attorney Chel Jokno recently has been yung kanyang strategy has shifted from mainstream media, yung pagiging maingay sa mainstream, to being more active sa social media. And pupuntahan niyo po yung, di ko alam kung napupuntahan niyo ba? Ako minsan ko lang naman napupuntahan kasi lalo pag may ganitong balita, pag pinapasabog ng mainstream. Doon siya nagfo-focus ngayon sa paggawa ng social media content. And recently, meron siyang ginawa na pinick up ng ibang mga news outlets. Ito yung content. Pinalita siya ng Global Daily Mirror. Sabi, dapat alisto tayo sa paggamit ng perang kinukuha nila mula sa buwis natin. Napakaraming pangangailangan ng mga Pilipino ngayon. Kung ang confidential at intelligence funds ay gagamitin para sa taong bayan, bakit kailangan isikreto? O yan ang sinabi ni Chel Jokno. Alam mo, napansin ko lang sa mga liberal. Sa mga kapartido nila Lenny, nila Risa Ontiveros, isa yung tono nila, no? Ibig sabihin yung manner of speaking nila iisa. Parang kailangan sobrang mahinahon, sobrang gentle, di ba? Dapat ganito. Di ba? Ang confidential funds ay dapat. Ganyan kaya sila magsalita sa totoong buhay. Tara, nagugutom ako. Kumain tayo. Wala. Ganyan kaya. Di ba pati si Risa Ontiveros ganyan magsalita at saka si Lenny? Iisa sila ng bato ng salita eh. Di ba? Secret. Linigan natin. Ha? Pwede ba yun? Ang presidente humihingi ngayon ng 10.14 billion. Ang presidente humihingi ngayon ng 10.4 billion confidential funds. Anyway, wala lang. Napansin ko lang sa kanila. Napansin ko lang na ganyan yung nila eh. Yung style. Parang siguro bahay nang tinuturo sa kanila, di ba? Ganun yung sistema. So yun yung video. O di ba? Sabi ko sa inyo, ako lang maiirita. Hindi pwede, dami-dami tayo. Game. Ito kasi yan. So sabi ni Attorney Chel Jokno, bakit paro kailangan isikreto? Yun yung punto ng video eh. Kung ang taong bayan ang maikinabang o doon gagamitin sa taong bayan, bakit kailangan isikreto? Yun yung gusto nila. Paulit-ulit na lang. Alam nyo, nung nag-e-evolve na yung mga batikos nila, no? Batikos sila ng batikos sa Marcos eh. Samantalang naging presidente nila noon, puta, wala naman nagawa. Pinoy, ano ba nagawa yan? Mga Aquino, di ba, pro-revolto lang din ng mga gawa ng bayan. Wala itong mga taong to, pinagmamalaki itong mga kumag na to, In fairness, nag-evolve naman talaga siya. Nung una, ang batikos nila sa confidential funds. DepEd tsaka Office of the President, bakit may confidential funds? Di ba yung lang batikos dyan? Hindi naman army, hindi naman uniform personnel yan. Hindi naman yan involved hindi naman yan involved sa mga activities ng national security. Yun yung una. Yun yung unang version. Pangalawang version is this. Dahil yung ang sagot kasi doon sa tanong nila makikita doon sa memorandum circular. Number 15 yata yun. Memorandum circular noong January 2015 ng COA. Joint circular pala, di pala memorandum circular. Joint circular ng COA with DBM, DND at iba pang mga finance department na ang civilian agencies can actually receive confidential and intelligence funds. Okay. So nasagot yung una nilang batikos. So ngayon nag-evolve yung kanilang batikos, no? From saying na bakit yung DepEd at OP may confidential at intelligence funds, nag-evolve siya ngayon. Pangalawa, yung batikos sila ngayon, bakit ang sinusunod ay yung joint circular at wala namang batas tungkol sa confidential. Ang sagot naman doon dahil doon sa gumawa. Kasi mga kutsero, nawala na kasi ng kredibilidad yung unang batikos. So itong second batikos nila, yung sa memorandum circular. Wala namang batas tungkol sa confidential at intelligence funds. So bakit binibigyan ng OP at OVP at ang civilian departments and agencies ng confidential fund? Ang sabi, hindi naman daw yan batas. Ito totoo naman, hindi naman talaga batas. In joint circular. But what do we have?
Ano yung meron tayo? Nothing. Nagsulat na ba ng batas yung mga ating mga legislators tungkol dyan sa CF at IF? Ang tagal lang ini-issue yan. Sumulat na ba sila ng batas? Wala pa rin hanggang ngayon. So bakit hindi nyo persahin yung ating legislative department? Nagsumulat ng batas that will provide the guidelines for CF and IF. So, in absence of legislation, regarding sa confidential at IF, si COA, during the time of Panot Aquino, wrote yung draft, sumulat sila nung guidelines for Grabe, Panot Aquino. CF and IF. Ayan, nakasulat. July 31, 2011. COA drafts new rules on audit of Intel funds. Yan yun. Tapos, eto ngayon, etong sinabi nung COA during that time. The Commission on Audit is drafting a new guidelines to ensure that government intelligence funds are carefully scrutinized and not simply approved by rote. COA Chair Grace Pulido Tan has said. At the same time, the audit agency has embarked on its iba na yan. Putahan natin tungkol sa ano lang, CF. Ayan. Tan said that in the audit of intelligence funds, all that is submitted to COA are certifications that particular amounts were spent for particular intelligence activities. Noon wala pa yung joint circular tungkol sa intelligence funds. Wala rong doon daw yung walang basihan talaga kung paano ginagamit yung intelligence funds. Magsa-certify lang daw yung head of agency, magsa-certify lang siya kung paano ginamit yung budget. Tapos yun na yun, wala na. That's it. So, she said, if COA would base its audit on just certification, then it would be better not to conduct an audit at all. Sabi niya, kung magbabasihan lang natin yung certification, wag na tayo mag-audit. Tama naman, wag na tayo mag-audit kung ganun. Kasi bulahan na lang yan eh. So, anong naging solusyon nila? Ang naging solusyon nila ay, ito, Tan said she was coming up with draft rules on the audit of intelligence funds that would specify the kinds of documents the COA would need. So ngayon, yung joint circular na laging sinasabi o pinagbabasihan ng ng mga bumabatikos sa intelligence, yan po specifically is meant to address yung documentary requirements for auditing intelligence funds. Yun po talaga ang punto niyan. Kasi nga, anong paliwanag? Ito yung tanong ni Chel Jokno, di ba? Kung ang confidential at intelligence funds ay gagamitin para sa taong bayan, bakit kailangan isikreto? Ito ang sagot ng COA. Noon pa man, she understood that there were intelligence-related expenses that could not be disclosed without compromising national security. Meron po kasi mga aktibidad na kailangan talaga isikret dahil kung hindi, makokompromiso ang national security na. Ganun lang talaga. Alam nyo ba na recently, lumabas sa hearing ng Senado, na merong spy sa ating Philippine Coast Guard? Alam nyo ba yun? Nabalitaan nyo ba yun? Binention ko yun sa vlog ko kahapon, lumabas sa Senate hearing, na there's a possibility na merong mga espiya sa ating Philippine Coast Guard ang China. Kasi nakakagulat daw na alam ng China kung kailan sila magre-resupply mission sa Ayumi. Bakit kailangan? So ang question ko ngayon is, kailangan ba ng intelligence funds para malaman kung sino yung spy na yun? Yeah, kailangan. Di ba recently may nahuli sa US Navy, dalawa, spy ng China rin. Nagbebenta ng secrets sa China. Ngayon, kung sorry, ano naman kinalaman ng DepEd dyan? Nabanggit ko na rin to sa isa kong vlog noong nakaraan. Alala nyo yung nagkagulo sa Masbate? Yung mga schools ang ginagawang panangga ng mga NPA. Naalala nyo pa ba yun? Or nakalimutan nyo na? Nakalimutan nyo na. Yung mga schools ang ginagawang panangga ng mga NPA. Let's say, sabihin natin, humingi ng budget ang DepEd para mag-poste o mag-station doon ng mga uniform person. Saan kukunin ang budget? Sa AFP o sa DepEd? Saan kukunin yung budget doon? Sa AFP o sa DepEd? Makakasagot ba ng tanong na yun? Baka sabihin ng iba sa AFP kasi tao ng AFP yan na nakastasyon. Ang sagot ko dyan, sa school gagawin. Sa school ipoposte yung mga militar para bantayan yung mga schools laban sa NPA. Di ba dapat DepEd ang magbayad? O sabihin na natin, hindi dapat DepEd ang magbayad kasi security ng school. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.